siguro, siguro for the many years na nag-struggle din siya. Alam ko naman na nahirapan siya. So, sa mga naulila, siguro it's about time na tama na po at napagod na rin si Mama Ed. Alam naman natin yan. Siguro masaya naman si kapatid niya, si tatay, yung mga nanay niya, at least welcome naman po siya. Sabi nga ni Father, pairam lang ang buhay. So sana maging handa tayo, i-prepare din natin ang sarili, tanggapin na lang natin. So yun lang po. Sa tagal ko sa ay mahirap tanggapin. Maraming salamat sa iba, sa Panginoon, parehata, kaibigan, kapamilya, kapuso, kapatid. Sana po. Maraming salamat po sa kuya. Difference yan. Kaya talaga super. Lagi kami naman, almost 20 years yan nakisala. Pero matibay pa rin siya. Lagi kami naman mga anak. Lahat na tapos mga Manila kasama. Kaya hindi ko pa tayo bumabit ako eh. Siya yung may sa akin sapatos. Hindi ko talaga pa alam mo tayo magkasama ko niya, magkatabi, katagal ko rin sa baliti, tapos linggo, magkakasama kami siya sa luman, nagtatanong ng tulog. Tapos, nagtsawa, ikaw dali, pagkababay ka, mayroon na kong ibigay sa'yo. Ano yung bravo? Surprise! Tapos may gas pa. Kaya hindi ko makakalimutan sa ibigay. Number one, super. Sabi nga nila, suplado daw, sa tingin lang. Pero nakita nyo naman, pagkausap niya, paling na hanggang super bait ko eh. Kaya, may nagpapasalamat sa Kuya Ed, sa pagpapalaki sa mga anak, sana wala ng iba, talagang wala pa mag-hapon. Talaga super bait siya, talaga one and only ate ko. Kaya thank you very much po sa lahat ng karamay, lahat ng pasalamat po. Yung sasabihin ko, pasensya na po. Naparami nga tayo ng tubig, kaya pa na yung balat ng buhay sa mga ko. Masakit lang isipin kasi next year sana, makapasyal namin sila ni nanay sa Dubai. Paplano na yun. Kaya dapat itong September, kukuha na sana sila ng passport ni nanay. Kasi sa March, ipapasyal sana namin sila. Nakaplano na eh. Masakit lang isipin kasi hindi ko alam kung dapat ba iuna na namin silang ipasyal doon. Kesa sa church wedding, naging selfish pa kami. Sana hindi. Kasi napakaraming mabubuting bagay na gawa ni tatay. Dalawang bagay yung tumatak sa akin bilang tao at bilang may asawa. Unang-una, nung pinakilala akong isa ni Boy sa kanila, sa pamilya niya, magnobyo pa lang kami nun. Hindi ko makakalimutan yung ginawa kong pagtanggap sa akin ni tatay nang walang kahit pang kuhusga. Pinelcome niya ako na parang kapamilya na rin niya, hindi pa man kami kinakasal. Pangalawa, alam naman po natin na pag kinasal ang dalawang tao, yung first few years po nila is very crucial dahil nandun po yung adjustment. Normally, doon po yung mga pagsubok na pinagdadaanan ng dalawang tao. At naniniwala ako na sa pagharap ng mag-asawa na bago lang pakakasal sa pagsubok, yung ikaayos nila o yung ikakagulo, napakalaking factor ng mga advices na makukuha nila sa pamilya nila. At hindi ko makakalimutan
hindi ko ubos maisip na wala siyang papanikan. Siyempre, normally sa atin bilang magulang, nandun yung daddy's thicker than water. So, ang kakampihan mo yung anak mo. Siya ulit na siya sa aming dalawa. At hindi ko makakalimutan ang lahat ng mga sinabi niya sa amin. Kaya siguro hanggang ngayon, after 10 years, nandito pa rin kami at patuloy na magkasama. Ilan sa mga advices na hindi ko makakalimutan binigay niya. Sa pagharap sa pagsubok, ang mag-asawa, hindi magkalaban, magkakampi sila. Pangalawa, ang mag-asawa, dapat alam nila set ang priorities nila. Pangatlo, ang mag-asawa, kung bilang mga magulang ng mga anak, hindi sila nagpipigtas sa kanilang mga anak, hindi nakasuporta lang sila. At nakita ko yun sa kanya, he set a very good example sa amin. The moment na sinabi namin sa kanila na may plano kaming mag-church wedding year 2013, December, nakita namin sa mga mukha nila yung saya, yung tuwa. Siyempre, sinong magulang ang hindi ko gusto yung mabasbasan ng mga anak nila sa simbahan. Napaka-supportive niya. Night before ng kasal, sa hotel room, kahit pagod na siya, makikita siya, nagpa-practice siya, maglakad. Napatigil na siya karon para makapagpahinga siya, pero talagang makikita mo sa kanya yung eagerness dahil yung excitement sa mukha niya nandun din. Gusto ko lang sabihin, sana naririnig niya na ang dami kong gusto kong ipagpasalamat sa kanya, pero above all things, ang gusto kong ipagpasalamat dahil pinalaki niya ng maayos sa mga anak niya, lalong-lalo na ang asawa ko. At sa pagkawala niya, hindi po masasayang yung mga good examples na sinet na sa amin. At mangangako kami na yun din ay ipapasa namin sa mga anak namin at sisiguraduhin namin na ipapasa din ng mga anak namin sa mga magiging apo namin. Yun lang po, maraming salamat. Kaya po ba? Time. Pero naman ito yun eh. Nung bata kasi ako, lagi niya kami ginagagawin na sa Valentin. Pag hindi pa kami umuwi ng 6 o'clock. Sabi niya, kailangan 6 o'clock na sa bahay ng iwa. Kahit nandun lang kami sa pinsan namin, kailangan nandun sa bahay. Tapos nag-18 ako. Sabi nila, hindi naman magkakaboyfriend kung hindi doon yung tatay ni stroke. Tapos nagkaroon ako ng anak. Hindi niya ako iniwan. Pinagkat na kanila ko. Tapos nung nagkaroon ng bahay ko, sabi niya, huwag naman ko na mababayaan yung mga anak ko. Marami akong gustong sabihin sa'yo, Tayo. Kaya hindi ko na sabi sa'yo. Pero lagi naman kita kinakausap eh. Kahit kung pakita ko sa akin hindi ako. Sila lumaba ako sa'yo. Maraming salamat sa'yo. Lahat-lahat. Tama sila. Dapat tayo magbigay tayo ng oras. Hindi natin alam ng oras eh. Sabihin na natin kung gano'n natin sila kamahal. Kaya sa inyo mga kapatid ko, kahit mahal na mahal ko kayo. Dahil hindi ako tulungan ng pagod ng tao. Hindi ako magiging emosyonal. Ayoko nakikita kasi yung pamilya ka na. Umiiyak eh. Kahit mahirap. Sinabi ko na kay tatay, yung nasa hospital pa lang siya. Idol ko siya sa lahat ng bagay. Sa pag-aalaga ng mga anak, pag-aalaga
siya sa hospital, tumawag ako. Mga September 18 yata yun, o 17. Nakausap ko pa siya. Sabi ko, tay, laban tayo ha. Malapit na ako umuwi. Kita-kits tayo. Yung pangako ko sa'yo, pupuntang Bataan. Hindi ko natupad nung kasal ko eh. Pangako ko sa kanya yun eh. Sabi ko, papasyalan namin yung pupul niya. Hindi ko rin natupad yun. Kaya sabi ko, tay, pagdating ka na, paglabas mo ng hospital, pupunta tayo. Pupunta tayo sa Bataan, pupunta tayo kay kuya, sa kuya niya. Pero hindi na nangyari. September 19, tumawag kapatid ko. Madaling araw sa UAE nun. Ayoko sagutin yung telepono kasi ano po ba ngayon na yun eh. Dahil tira naman siya tumawag. Nung pagsagot ko ng phone, sabi ko, di ka huwag mo sasabihin. Di ka huwag mo sasabihin. Pero yun na nga. Binanggit niya. Ang hirap. Pauwi na kami. Hindi man lang ako nakapagpaalam sa kanya. Nakihingi ng tawag. Pero ang selfish ko naman, di ba? Kung sa tingin ko nahihirapan na si tatay. Pero ako gusto ko pa siyang makasama. Kahit hirap na siya. Tay, maraming salamat po sa inyo. Napakabuti niyo pong tao. Napakabuti niyo asawa kay nanay. Napakabuti niyo ang para sa aming lahat mga kapatid ko. At napakabuti niyo lolo sa mga apo niyo. Maraming salamat tayo. Kami na pong bahala kay nanay. Magtutulungan po kami. Huwag po kayo mag-alala sa amin. Kakayanin po namin ito tayo. Hanggang sa muli po tayo. Silving Mitagre. Tuloy, alam ko anong sasabihin ko ngayon. Daya mo. Iniwan mo kami. Pero, tatay, ayoko rin naman namin nakikitang nahihirapan. Mahirap mag-let go. Oo, mahihirapan kami. Pero pag nilet go ka namin, hindi naman ibig sabihin nun mawawala ka na sa puso at isipan namin. Pero pag nilet go ka namin, hindi naman ibig sabihin nun mawawala ka na sa puso at isipan namin. Lagi ka pa rin nandito. Tatay, gusto ko magpasalamat sa'yo. Salamat ng marami. Kasi sa 26 years of existence ko dito sa mundo, hindi ko naramdaman na pinabayaan mo kami. Kami magkakapatid, sinikap niyo kami mapag-aral ni nanay. Mahal na mahal kita, tatay. Kung marami lang Maraming salamat sa paghirapan. Alam mo, hindi ako iyakin. Sabi ng tatay ko, ang tapak mo lang. Pero ngayon ako, hindi ko mapigilan. Pero sabi nga ng kapatid ko, pwede ko na ako sinunod sa ospital. Nung napagin sa akin, sumuha na doon, kinamahal na ako. Lahat ng oras na tatawag sa akin ng kapatid ko para inform ako tungkol sa kalagayan ng tatay ko, kinakabahan na ako. Parang ayaw ko sagutin. Pero kailangan eh. Kasi, ano na, sabi ko lang, 20 years ago, nung na-stroke yung father ko, sabi ko sa mga Panginoon, Lord, bigay mo naman sa amin yung tatay ko, mga bata pa kami, tsaka yung mga kapatid ko, sino na lang tutulong sa nanay ko para supportahan kami.
Sabi ko, sana man hanggang siguro pag-asawa ko makita mo lang yung mga apo namin. Yun, kaya siguro kayo wala na ako ngayong hiling. Kasi natupad naman lahat ng hiling ko sa Panginoon na at least makita niya, nakapag-asawa na kami. Makita mo lang yung mga apo niya. Tuloy mo, napakabay ng Diyos, 20 years. Magmula nang ninilig ko sa kanya na sana pagbigyan mo kami kahit kawawa naman yung mga kapatid ko at yung nanay ko. Tuloy mo, sa lahat ng mga tinuro niya sa amin, pinakita niya sa amin kahit na sa kabila ng kanyang karamdaman, napakabait ng tatay ko. Mabait siyang kaibigan, mabait na asawa, magmahal na asawa, mabait na magulang. Hindi ko, kumbaga sabi nga ni Sally Boy, idol. Yun yung ginagawa namin, idol namin ang tatay namin. Kaya siguro lahat naman ang tinuro niya sa amin, lahat ng pinakita niya sa amin, sana matulakan sa amin. Meron hindi naman perfecto tatay ko may mga pagkakamali din yan, mga desisyon. Pero isa lang napatunayan ko sa lahat ng mga desisyon na hindi namin pinagkasunduan, nare-realize ko bandang muli, tama pala yung tatay ko. Sa lahat ng mga pinakita sa akin, nasabi ko, hindi tayo ganito yan. Ako pala yung mali. Akala ko, mas matalino ko sa tatay ko. Dahil sabi ko, tingin ko mas matalino ko sa tatay ko Pero hindi. Mas mabait siguro mas mabait ang tatay ko sa akin. At mas matalino siya sa akin. Kaya lang, ganito na. Maaaring siguro magkikita rin kami. Kaya lang hindi pa ngayon. Siguro mga 40 years pa. Para makita ko nito yung mga ko. But see you soon tayo after 40 years. Maraming salamat po ulit sa pagkiramay. Puso ko ito ngayong lumisan ka sa buhay ko. Kung kailan sumikat ang araw at lumigaya ang aking mundo. Paano ng mga bukas ko ngayong wala ka na sa piling ko? Paano ang mga pangarap, mga pangako sa bawat isa? Sana ika'y muling makita ko, damhin ang tibok ng puso mo. Sana'y yakapin mo ako muli kahit sandali, kahit isang saglit.
iwanan na't nag-iisa.